Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa Diyos sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito. Sumaatin lahat ang kapayapaan ng Diyos Ama. Nawa ay samahan tayo ng Kanyang Espiritu upang gumabay sa ating pag-aaral. Muli, sa pagkakataong ito mga kapatid, ay mayroon akong ibabahagi sa inyo na isa na namang napakagandang balita. Ito ay patungkol sa 1,000 taon. Ano ba ang 1,000 taon? At ano ang mangyayari sa loob ng 1,000 taon? Dapat natin itong pagtuunan ng pansin dahil ito ay hindi pa nangyayari kailanman. Sa makatuwid, ito ay mangyayari pa lamang sa hinaharap. Ang tanong natin ay kung paano at kailan ito magsisimula. At yan ang pag-uusapan natin sa bidyong ito. Kung mahilig ka sa ganitong usapin, ay ito na ang pagkakataon mo para mapaunlad pa ang iyong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos at sa mga bagay-bagay na malapit nang mangyari. Unang binanggit ni Apostol Juan ang salitang 1,000 taon sa aklat na isinulat niya sa kahuli-hulihang bahagi ng aklat ng Biblia na kung tawagin nga ito ay Apokalipsis o sa mababaw na Tagalog naman ay pahayag. Kung mayroon kang Biblia, ay pwede mo rin itong basahin. Sa Apokalipsis chapter 20 verse 1 hanggang 8. Para sa mga viewers natin na hindi mahilig magbasa ng Biblia, ay mas mabuti na basahin na muna natin ang patungkol dito sa 1,000 taon para mas maging malinaw sa ating lahat bago ko ito ipaliwanag sa inyo. Mga kapatid, ito ay seryosong pag-aaral patungkol sa hiwaga ng Biblia na malapit nang mangyari ayon sa hula, kaya umaasa ako na makikinig kang mabuti. Saang dating Biblia 19:5, sa Apokalipsis 20 verse 1 hanggang 8, ganito ang sabi. At nakita ko ang isang anghel na nananaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman, at isang malaking tanik-ala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya ay ibinulid sa kalaliman, at sinarhan. At tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya sa mga bansa, hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, ay kailangang siya ay pawalang kaunting panahon. At nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo. Dahil sa patotoo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop, o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda, sa kanilang noo, at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay, at nagsipagharing kasama ni Kristo, sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay, ay hindi nangabuhay, hanggang sa naganap, ang 1,000 taon. Ito, ang unang pagkabuhay, na mag-uli. Mapalad, at banal, ang makalakip sa unang pagkabuhay, na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan, ang ikalawang kamatayan, kundi, sila'y magiging mga saserdote ng Diyos, at ni Kristo, at mga haharing kasama niya, sa loob ng 1,000 taon. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalaggan sa kanyang bilangguan, at lalabas upang dumaya sa mga bansa, na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila, ay gaya ng buhangin sa dagat. Sa mga talatang ito na binasa ko, kung mapapansin nyo dito, mga kapatid, ito ay hindi lamang patungkol sa 1,000 taon, kundi pati na rin sa anghel na bumababang galing sa langit, na kung saan ito ay may dalang tanik-ala na gagamitin niya upang ikulong ang matandang ahas o si Satanas sa kalaliman ng lupa. Ayon sa nakita ni Apostol Juan, pagkababa ng anghel ay agad-agad naman itong sinunggaban ang dragon. Ibang klase talaga itong mga pangyayari na ito mga kapatid, kung iisipin nating mabuti. Hindi basta-basta itong kapangyarihan ng anghel na ito na nanaog mula sa langit. Ang sabi dito,
at siya'y ibinulid sa kalaliman, at sinarhan, at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang huwag nang magdaya, sa mga bansa. Sobrang lakas, at sobrang nakakamangha itong anghel na ito mga kapatid. Alam nyo ba, na sa buong kasaysayan ng Biblia, ay wala pang nakakahuli kay Satanas, para ibulid, sa kalaliman ng lupa. Ang tanong natin dito mga kapatid, sino ba itong anghel na ito, na talaga namang napakalakas? Para malaman natin ang sagot, ay magbasa pa tayo ng mga talata, sa Biblia. Sa Apokalipsis 12 verse 7, ganito ang mababasa. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel, at ang kanyang mga anghel, ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel, ay nakipagbaka. Maliwanag ito mga kapatid. Mayroon kasing mga pastor ngayon, ang nagsasabi, na ang makikipaglaban daw sa dragon, ay ang Panginoong Hesus daw. Huwag na wag nyo silang papaniwalaan, dahil malinaw na sinabi dito, na ang nakipagbaka sa dragon, ay si Arkanghel Miguel. Kaya yung binasa natin kanina, na anghel na nanaog mula sa langit, ay walang iba kundi ang anghel ng Diyos, na nagngangalang Miguel. Tandaan nyo mga kapatid, ito ay mangyayari pa lamang, bago maganap, ang 1,000 taon. Ang akala kasi ng iba, ang laban sa pagitan ni Satanas, at ni Arkanghel Miguel, ay sa loob ng 1,000 taon. Yan ay maling impormasyon, na galing sa mga walang kwenta, at mga bulaang pastor. Sa darating na 1,000 taon, ay wala na si Satanas, sa sanlibutan. Kaya sa loob ng 1,000 taon, ay hindi na tayo madadaya, dahil ang dumadaya sa mga tao, ay ibinulid na sa kalaliman, kasama ang kanyang mga anghel. Tandaan nyo mga kapatid, si Satanas ay may mga kasama ring mga anghel. Balik tayo sa binasa natin kanina, sinabi dito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit, si Miguel, at ang kanyang mga anghel, ay nakipagbaka sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel, ay nakipagbaka. Ayan mga kapatid, malinaw yan, na sinabi, hindi lang si Miguel, at si Satanas, ang maglalaban, kundi, mayroon din silang kasamang kani-kanyang mga anghel. Napakaganda siguro nito, kung mapapanood natin ang laban nila sa langit gamit ang ating mga mata. Bagaman malabo natin itong masaksihan, dahil sila ay mga espiritu, ay alam natin, na masarap sa pakiramdam, na makita si Satanas, kung paano siya ilampaso, ni Arkanghel Miguel. Itong mga talatang ito, na binasa natin, ay nagpapatunay, na hindi talaga mananalo, ang masama, sa mabuti. Kaya kung mayroon tayong kakampihan, ay doon na tayo sa malakas. Mga kapatid, pansamantala, ay puputulin ko muna itong paksa natin, dahil nais ko muna sana kayong bigyan ng mga impormasyon tungkol sa mga susunod na paksa natin, sa kalooban ng Diyos. Ang layon ko sa paksa na ito, ay bigyan daan, ang mga katanungan ninyo, sa mga bagay-bagay, na mahirap intindihin, partikular, sa salita ng Diyos. Kaya kung mayroon kayong hindi naiintindihan, patungkol sa 1,000 taon, at kung mayroon kayong gustong malaman, tungkol dito, ay malaya kayong lahat na magkomento dito mismo sa baba ng video na ito. At maglalaan ako ng mga ilang oras, para basahin ang mga comments nyo. At kung sakali mang loobin ng Diyos, ay pwede rin natin yan gawa ng video, para lahat tayo, ay mayroong matutunan. Lagi sana natin isaisip, na ang paniniwala sa salita ng Diyos, ay nanggagaling naman, sa pakikinig. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa Roma 10 verse 17, kaya nga, ang paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig, ay sa pamamagitan, ng salita ni Kristo. May mga tao, na hindi naniniwala sa Diyos, dahil sa wala naman silang napakinggang salita. At kaya naman tayo naniniwala sa Diyos, ay dahil sa, mayroon tayong napakinggang salita. At ito, ay ang salita, ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ang isa sa magandang gawin natin, para tayo ay pakinggan ng Diyos sa ating mga panalangin, ay makinig tayo ng kautusan, na galing sa Diyos. Sa Kawikaan 28 verse 9, siyang naglalayo, ng kanyang pakinig, sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin, ay karumal-dumal.
Madalas, lagi tayong nananalangin sa Diyos pero ang hindi natin alam, ang panalangin ng taong hindi nakikinig ng kautusan o ng salita ng Diyos ay karumal-dumal. Yan ang dahilan, kaya hindi nasasagot ang mga panalangin natin sa Ama. Ang gusto kasi ng Ama ay maramdaman din niya na interesado ka sa mga salita niya. Karamihan kasi sa atin, kung kailan tayo may problema, ay doon pa lang tayo mananalangin. Dapat ay makinig tayo lagi ng salita ng Diyos, nang sa ganon kung lumapit tayo sa Kanya, ay papakinggan niya tayo. Sa mga susunod na araw, ay itutuloy natin itong paksa natin. Pag-aaralan din natin kung ano pa ang mga mangyayari sa loob ng 1,000 taon, at kung sino ang mga makakasama ng ating Panginoong Hesus sa loob ng 1,000 taon. Paano ba natin matitiyak na makakasama tayo sa unang pagkabuhay? At sino naman ang bubuhayin sa huling pagkabuhay? At hindi lang yan. Pati ang Antikristo ay makikilala nyo rin kung sino siya. At ang pinakamahalaga sa lahat, ay ituturo ko din sa inyo kung paano tayo makakasama sa loob ng 1,000 taon. Mayroon din magaganap na kasalan ng kordero mga kapatid, dapat ay kasama din tayo dito. Kaya wag ka sanang mawawala. At sana ay i-share nyo din itong video na ito sa inyong mga kaibigan at mga kamag-anak para malaman din nila na bago ang paghuhukom, ay mayroon munang magaganap na 1,000 taon. Kung mapapansin nyo dito sa channel na ito, ay wala akong masyadong ipinapakita na mga litrato o larawan ng mga anghel at mga larawan ni Satanas, sa kadahilanang hindi naman talaga natin alam ang mga hitsura nila, dahil sila ay mga espiritu. Ang totoo niyan, kahit ang ating Panginoong Hesus ay hindi rin natin alam kung ano ang totoong hitsura niya, dahil nga noong mga panahon na nangangaral siya kasama ang mga apostol 2,000 years ago ay hindi pa naiimbento ang mga kamera. Kaya walang tao sa panahon natin ngayon ang makapagsasabi ng eksaktong hitsura niya, ganun din sa mga apostol. Mas mabuti siguro na ikaw na mismo ang bahala na mag-isip sa iyong imahinasyon kung ano ang hitsura ng bawat tauhan at bawat espiritu na babanggitin ko sa Biblia. Mas maganda ang video na ito kung ikukumpara natin sa iba, dahil anong pakinabang ng magandang video mo kung mali naman ang impormasyon na inihahatid mo sa mga tao. Ang ibig ko lang ipunto sa inyo mga kapatid, ay mas kapaki-pakinabang ang ganitong pag-aaral. Sa ganitong usapin mga kapatid, ay hindi na natin kailangan na pagandahin pa ang mga videos natin. Ang importante ay maintindihan natin ang bawat mensahe sa Biblia na gustong iparating sa atin ng Diyos. Pansamantala ay hanggang dito muna. Salamat sa inyong matiyagang pakikinig mga kapatid.